nagpasa. From Gina Oh, Umpat. okay. Brother Junry, magandang gabi. Ipatuloy ko ang kwento ko. Pamangkin niya nagtawag ng healing priest. Ipadinig sa asawa ko ang prayer. Tapos sinabihan kami mag-pray ng Chaplet of Divine Mercy. Ako mismo ang nag-lead sa prayer. Kasama po anak ko, kapatid ko, kapatid niya at mga pamangkin niya. Hindi pa natapos, nalagutan siya ng hininga. Ano ba ang ibig sabihin? At mayroon bang retaliation sa amin? Ano gagawin ko? Sana matulong. So, tatlo yung katanungan dito. Anong ibig sabihin? At mayroon bang retaliation sa amin? At anong dapat niyang gawin? Okay, sa unang tanong, anong ibig sabihin? Walang ibig sabihin. No? Walang ibig sabihin nun, Galing! eh. Ang galing! Di, Ang ano galing! talaga. Tandaan po natin mga kapuntos, Diyos lang ang may karapatan kumuha ng buhay. No? So, nangyari pa yun during sa inyong panalangin. So, ibig sabihin, kalooban ng Diyos yun. Ano ba ang Yes. gusto ng Diyos sa atin? Tanggapin anuman ang dumarating sa ating buhay. Ang buhay ng tao talaga may katapusan. No, meron talagang time na yung buhay natin ay kukunin na ng Diyos. Okay? So, walang ibig sabihin nun, no? Ginawa nyo naman yung part nyo, no? Na ipanalangin yung taong may sakit. Pero sana ang ginawa nyo nung time na nagsakit na siya, bago man lang siya namatay, pinasantalanahan nyo. Kasi yun talaga ang order ng simbahan. Kapag may sakit, no? Basahin natin ang Bible, kapag may nagkasakit, kinakailangan talagang tumawag ng pari, no? Tumawag talaga ng pari kapag may sakit. Basahin natin sa Santiago 5:14 hanggang sa 16, ano? Utos talaga to ng Biblia. Kung kayo ay may sakit, ipatawag niyo ang pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis. Itong pagpapahid ng langis, ito yung santalana, no, yung anointing of the sick, sa pangalan ng Panginoon. Paggagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. So itong pagpapagaling nito, dalawang ibig sabihin nito, pwedeng physical, pwedeng sa spiritual, no? Palalakasin siyang muli ng Panginoon physically at patatawarin ang kanyang kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So maganda yung ginawa nila, no, na pinalangin nila yung kanilang kapatid, pero kulang. Kasi walang pari. Dapat talaga may pari. At pinasantalanahan talaga dapat ang isang taong malapit ng mamatay. Napaka-importante po nun upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Bakit ba? Gaano ba kaimportante ang santalana? Yan ang kasi, para bang plano ng Diyos, last plan of God sa kanyang mga tinawag na bayan, tayo, baga. No, kasi ayaw kasi ng Diyos na mayroong makapasok sa kanyang kaharian na mayroong kahit katiting o konting kasalanan. How much more kung mortal sin? Hindi natin alam, yung taong malapit na mamatay ay napakagabi yung kanyang mortal sin. Hindi na makapagsalita, hindi na makapag-confess sa pari. So ano ang pwedeng gawin ng kamag-anak para man lang matulungan ang kaluluwa ng kanyang mahal sa buhay na nakaratay na sa sahig, malapit ng mamatay, na if ever man mamatay, at least mapunta man lang ng purgatorio. No, dahil nakita niya na talagang ang tao na ito ay talagang namuhay sa immoralidad. Nakita niya, halimbawa lang ano ang pwede niyang gawin? Hindi naman pwede siya ang mag-confess para sa kasalanan ng kanyang mahal sa buhay. Hindi naman pwedeng ganon. So, yan ang huling baraha baga natin, na kahit papaano, makatanggap tayo ng sakramento ng santalana. Accordingly, kay Brother Wendell, mayroon pong tinatawag na apostolic pardon. Ano bang ibig sabihin ng apostolic pardon?
lahat ng kasalanan ng taong nasantalanahan mapapatawad dahil sa sakramentong yan. Ganyan ka-importante ang santalana. Mamatay man siya na hindi nakumpisalan, at least napatawad ang kanyang kasalanan, at least mapunta pa siyang purgatorio. Kaya napaka-importante po ang santalana. Well, doon sa kapatid natin na nagtanong, no, na pinalanginan lamang nila ng 3 o'clock prayers ba yun, te? Yes, divine Oh, mercy. Divine Mercy. So, maganda rin yung kasi napakalaki din ang ano din ang promise ni God sa mga taong lumalapit sa kanyang maawaing puso. May promise diyan according sa account ni Sister Faustina. Noon ang lumalapit sa kanyang banal na awa ay talagang diringgin. So, mabuti naman yung ginawa niyo. Pero, siyempre, hanggang doon lang ang kaya nating nagawa. So, nasa Diyos pa rin ang hukom, no? Pero ang sa akin sana, no, sa mga nakikinig ngayon, no, sabi nga ni Bro Angel palagi, pag siya nagsasagot, umaabot na ng libu-libong na nakikinig nito, kapag ang mga mahal niyo sa buhay ay nakaratay na sa sahig, no, ibig sabihin, bedridden na, hindi na makapagsalita, hindi na makapunta sa pari para magkumpisal, make it sure bago siya bawian ng buhay, mapasantalanahan ninyo. Dahil sa apostolic pardon. Through that, lahat ng kanyang kasalanan ay mapapatawad pa rin. Kaya napaka-importante po yan, no? Sana sa mga nakikinig ngayon, tandaan nyo po itong aral natin na ito dahil napaka-importante po na ang aral na ito. Okay? So, yun lang siguro ang sagot ko, no? Hindi naman ako Diyos para malaman kung ano ang nangyari sa kaluluwa ng kanilang pinanalangin. So, patuloy, ang pwede lang nilang gawin sa pangatlong niyang tanong, anong pwedeng gawin? Always pray for his souls, no? Palagi niyong isama sa rosaryo niyo at palagi niyong intention sa misa because the mass is the highest form of prayer. So, palagi niyo pong ialay ang kaniyang kaluluwa sa misa, no? Kasi Diyos lang naman ang nakakaalam kung saan niyo nakalagay ang kanyang kaluluwa. So, hanggang doon na lang ako. So, nagbabatay lang ako sa kung ano ang aral natin at hindi na ako pwede lumagpas pa doon. So, dito naman, kay Brother Meron Inko, pa po. tanong, ito muna, Meron ba, kasi brother? Ano, retaliation ba? May retaliation ba daw? may retaliation. Walang retaliation yun kasi ang panalangin na ginawa, hindi naman yung pag-utos, no? Yun ay paghingi. Kaya nga, ang ginawa nyo is, divine mercy. So, humihingi kayo sa banal na awa ng ating Panginoong Jesucristo. Walang retaliation doon. Kaya sabi ko kaganina, walang ibig sabihin ng kamatayan niya. Talaga naputulan lang siya ng hininga. Kinuha na ng Diyos. No? So, either nagustuhan ng Diyos ang ginawa niyo, or hindi. For me, imposible namang hindi niya nagustuhan, inanalangin kayo eh. Unless na lang siguro kung mayroon kayong ibang ginawang ritual doon sa pagpapanalangin niyo sa divine mercy. So, ibang usapan yun. Pero kung... Bro Jimmy, yes, sige Bro Angel, dagdagan mo. yung nga palang santalana, linawin natin kung hindi, yung iba, hindi masyado malalim na Tagalog yun, no? So, anointing of the sick po yun, kapatid. Anointing of the sick po yun. Anointing of the sick sa English. No? Bro Angel, okay na ba yun, Ate Ayad? Okay lang. Pero meron lang ako sasabihin, Sige, connected te. na. Bali, Sige po. meron po kasing, since connected sa Santalana or anointing of the sick, may mga sakit, may mga alagang may sakit na tumatawag ng pare at ang pare mismo, may mga pare na hindi nakakapagdala ng ostya, nakakalimutan daw. Yun. Tapos, meron naman pong iba na yung may sakit, pero hindi ba malubha? Sasabihin ng pare, hindi naman malubha yan, hindi pa yan, pwede pa yan hindi anoint, ganon. Meron din ganong setup na, meron din ganong intindi sakto. ng mga maraming tao na, bakit i-anoint of the sick, mamamatay na ba yan siya? Parang ganon. Sana, ibahin na natin ang ating pananaw ngayon, kasi alam na natin yung tamang sakramento. Yun po, salamat. No, tama yun, Ate Ed, na misinterpretation lang po talaga ang iba. No, dahil tulad nga dito yung anak ko, nagkasakit yung anak ko dito, no. Grabe yung ubo niya, yung dito pa siya sa Korea, nga sa Pilipinas na kasi pinadala na namin sa Pilipinas. So,
lumapit na ako sa pare dito kasi yung doktor, yung pedya niya na palaging nag-check up sa kanya, ni-refer na kami sa malaking ospital kasi hindi niya talaga magaling sa gamot na binibigay niya. So, kinakailangan na ng general check up. So, lumapit muna ako sa pare. Sabi ko, Father, no? Kinausap ko yung pare namin. Siyempre, sabi ko na, lalapit na po ako, Father, kasi hindi na magamot ng doktor. Ang layo kasi ng ospital dito na yung talagang yung sa general check-up malayo dito. Kaya sabi ko, hingin na lang ako ng Father, ng anointing of the sick para sa anak ko. Anong sabi ng pare namin dito? No, samahan na lang kita doon sa hospital kasi ginagawa lang namin ang anointing of the sick sa mga malapit ng mamatay. So, siyempre, alam ko na hindi niya totally alam yung aral, kaya hindi ko na lang sa kinontra. So, grinab ko na lang yung kanyang offer na tutulungan niya ako makapunta doon sa hospital. So, yun na lang ang inaccept ko na lang, no? Pero, gumaling yung anak ko sa sacramentals, sa totoo lang. Sa oil. yun, doon siya gumaling. Grabe yung na yun, no? Sinubukan din ako ng Diyos noon eh. Kasi pinagsabay ko naman yung sacramentals, saka yung, syempre, yung bigay sa doktor. Syempre, grabe pala yung sakitan ng anak ko kasi kinakailangan na pala ng general check-up talaga, sabi ng doktor. Pero nung na sana namin, natulog lang yung anak ko, no? Sabi ko, pag gising niya, punta natin ng hospital. So, before siya natulog, pinahiram ko ng langis, pinainom ko ng langis, tubig, ganun. Pagising, gumaling. Gumaling na, hanggang doon lang. No, sige lang. So, dito Bro Angel. Pakisagot mo na to Bro Angel kasi kanina pa to si Sister no? Linawin din natin pala yun nga yung sabi, yung pinag-uusapan nyo ngayon, no? Malinaw po yun, hindi baka sabihin ng mga tao kasi yung anointing of the sick para sa mga para sa mga dying, hindi po. So, hindi, para meron tayong batayan dyan, baka sabihin naman, baka may nanonood na pare o nakikinig. Bro Jando, pakibigay mo nga itong talatan to na hindi lang siya hindi siya for dying. James chapter 5 verse 13 to 16, Bro Jando. Do I raise verse? Ito na lang yung binasa ko kanina Bro Angel. Yan na yung binasa ko kanina. Do I Reims version, mas maganda siya doon. Sa Do I Reims. Sige, basahin natin sa Do I Reims. Do I Reims. Sa DRC, no? Verse 13. Sige. Ito ang ating mababasa sa DRC na Bible, no? Kasi sa Tagalog, magandang balita, pahira ng langis ng pinuno ng iglesia. So, dito sa DRC, confess therefore your sins. 13 muna, no? So, sa 13, is any of you sad? Let him pray. Is he cheerful in mind? Let him sing. Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So, ang ibig sabihin dito, Bro Angel, ang pinapapunta yung mga nagsakit, hindi yung malapit na mamatay. So, kompleto yan. Kompletuhin natin. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up. And if he be in sins, they shall forgive him. Ayun, no? Yun ang sinabi ko kaganina eh. Di ba? Yung 14, bro, ibalik mo. Kompleto. Yung 14. Is any man sick among you, let him bring in the priest of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save the sick. Okay. Post tayo doon, bro. Yun yung anointing of the sick talaga. James chapter 5 verse 14. Anoint him with oil, no? By the priest. So, napakalinaw. Pero tandaan natin, yung sinasabi niyo sa yung una, any man sick among you, no? Wala siyang sinasabing any man dying. Dying. Wala sinabing dying dito. So, linawin po natin, biblically, hindi lang po yun. Kahit nga actually, meron din parino na ikwento niya yan. Nagpaano yung top the sick yung isang may sakit sa isang probinsya daw na natawa ako kasi inanoint niya daw, hindi dying, talagang nagpaano siya. Pinunta ni Father, sabi niya, doon sa talk niya. Later on, alam mo, mga how many days, pinuntahan ni si Father,
dinala ng manok. Dinala ako ng manok. Sabi niya, bakit? Sabi daw ni father, kasi po nung inanoint niyo po yung may sakit kong nanay or tatay, gumaling po siya. In other words, hindi siya dying. Natawa siya kasi talagang sa probinsya, di ba, yun lang ang kaya, yung manok daw binigyan. Si tata din, Brad Tata, ganyan, may mga problema, may nasiraan sila or something, na-anoint din siya. Yung kuya ko, Bro Angel, di ba sabi ko dati dito na ipanalangin niyo yung kuya ko kasi sa hindi po nakakaalam, talagang grabe na talaga yung kuya ko, sabi nga ng doktor, ay baka maano na siya. No, pero ako talaga nagpilit, sabi ko, hangga't nakakalakad ka, pumunta ka sa pari, mag-confess ka. Ngayon, ang nakonfessan niya yung pari pa namin na kilalang kilala namin. Ang ginawa ng kuya ko, nagtalokbong siya ng kumot kasi nahiya siya. Nagtalokbong siya ng kumot, then after nun, sinantalanahan siya or inanointing siya of the sick. Yung kuya ko ngayon, bumalik na yung katawan, dandahan. Praise the Lord. So, hindi Praise po the Lord. sa mga dying, So, lahat ng may mga kamag-anak may sakit, tumawag na po kayo ng pare. Huwag yung isipin na para sa mga dying lang yan. No, Yes, no. oo. Biblically, anyone among you, sick lang po. Lahat na may sakit, baka naman hintayin pa natin lumala bago tayo tumawag ng pare. No, pwede rin kasi magpagaling yan. At kasi dyan, pag binuo mo yan, may confession pa dyan. So, kung makumpleto nyo po yan, hindi po for dying, according to the Bible, hindi just for dying person. Yan po isa lahat na may kasakitan, tawagin niyo po yung pare, ipa-anoint niya. Tsaka yung divine mercy din po, pwede rin po yun dahil nga according to the diary of napakaraming sa diary ni Sister Faustina binanggit ni Jesus na sa mga may sakit, lalo na sa mga dying na yung divine mercy para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. So yung po kapatid, additional information, hindi lang siya sa dying ang anointing of the sick. Okay, salamat Bro Angel. At